So ngayon mga kababayan, kung makikita po ninyo, tila ata kinain ni Vice President Sara Duterte lahat-lahat yung sinabi niya, katulad po mga kababayan nung sinasabi niya pong bloodbath. Kasi nga, sa dami po ng abogado na hinire niya mga kababayan para mga siwa na idepensa siya dito po sa kanyang impeachment sa Kamara, tila po walang umattend kanina mga kababayan, miski isa. At dito nga, tila napahiya si Sara Duterte dun sa sinasabi niya na bloodbath, isang patunay na talagang takot at duwag ito pong ating Vice President na harapin yung mga aligasyon na ibinabato po laban sa kanya. Ano po, so ngayon eto mga kababayan, pakinggan po natin etong sinabi kanina ni Representative Luis Tro patungkol po dito sa hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte kasi nga nawala talaga yung sinasabi niyang bloodbath. Ano po, anyway, ituloy pa natin. The Vice President has been invited to participate. She is reportedly prepared for a full-scale legal battle, a bloodbath, as it has been described, assembling a very large team of lawyers. Kasi sa dami ng abogado niya, wala man lang ni isa sa mga abogado niya naglakas ng loob na umattend kanina mga kababayan sa hearing ng Justice Committee. Di po ba? Sa dami ng abogado na hiner niya, ni isa doon, wala man lang nagsabi na kinakailangan pumunta sila para harapin yung mga aligasyon laban po kay Vice President Sara Duterte. So ngayon parang ang dating dito mga kababayan, ipinapahiya si Vice President Sara Duterte ng kanyang mga abogado. Tapos yung reason pa mga kababayan, napakababaw. She is apparently ready to face the accusations and defend herself at length. And yet it appears she will not even participate. Tama. We recall the words of Justice Antonio Tiham in the previous impeachment against Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Failure to participate in the hearings before the Committee on Justice is tantamount to a culpable violation of the Constitution. Ayon sa pananaw na iyon, ang hindi pagharap sa proseso ay maaaring ituring na patuloy na paglabag sa saligang batas. Tama. Ang tanong ngayon, maaari rin ba nating sabihin ito sa Vice Presidente? Let us remember, the Vice President took the same oath. I do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties, preserve and defend the Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. Yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan mga kababayan, pag na-impeach sa pangalawang pagkakataon si Sara Duterte sa Congress, yung mga hindi nakasubscribe sa akin, pagsasubscribe kayo lalo na yung mga DD-set. Kasi mga kababayan, ito, malakas yung paniniwala natin na sa pangalawang pagkakataon, mai-impeach po talaga yan. Lalo na mga kababayan, at dito po sa nagiging proseso, tila hindi po pinapansin ni Sara Duterte o sa madalit salita, binabaliwala niya, ipinapakita niya talaga mga kababayan na kayang-kaya niyang bastusin at labagin ang sinasabi ng saligang batas pagdating po dito sa usapin ng impeachment. Kasi ang ending na naman nito, asahan na natin, tatakbo na naman sila sa Korte Suprema at magmamakaawa doon. Lahat ho ng kawani ng gobyerno, lahat ng opisyal ng pamahalaan, iisa ang panunumpa, iisa ang pamantayan, iisa ang pananagutan. Ang panunumpang ito ay hindi lamang pangako ng panunungkulan. Ito ay panata ng pagharap sa pananagutan at paggalang sa saligang batas. Dito sa komite, susundan natin ang saligang batas. Hindi natin tatalikuran ang ating tungkulin. Iyan ang inaasahan ng taong bayan. Hindi pag-iwas, kundi pagharap. Hindi katahimikan, kundi pananagutan. Tama.
sapagkat ang panunumpa ay hindi lamang binibigkas sa simula. Ito ay pinatutunayan sa bawat pagkakataon na tayo ay sinusubok. At saka take note mga kababayan na hindi porkit may pinagdadaanan po ang ating bansa patungkol po sa mataas na presyo ng petrolyo, titigil na po tayo mga kababayan sa paghahanap o paghahangad ng hustisya patungkol po sa paglustay ng pera ng mga kababayang Pilipino po natin. Hindi po pwede na ibabaliwalain natin itong usapin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, lalo na kung ang ating bansa mga kababayan ay nahaharap sa, lalo na kung ang pinag-uusapan dito ay pananagutan ng paglustay ng pera ng mga kababayang Pilipino po natin, paglustay ng pondo ng Pilipinas. Ano po, hindi po natin pwedeng baliwalain yan kahit sinasabi pa ng mga taga-suporta ni Sara Duterte na unahin yung krisis patungkol po sa issue ng mataas na petrolyo at iba't iba pang usapin dito po sa ating bansa. Tandaan po natin, mahalagang usapin din etong impeachment ni Sara Duterte at hindi po ito dapat binabaliwala. Mga kababayan, kaya tama lang ang ginagawa ng Justice Committee na himayin ito hanggang sa makuhang sagot. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. So regardless of the participation of the Vice President, and even in her absence, this committee will proceed. Ama! We will do our duty with resolve, without hesitation, and without delay. Oh, ayan. Diba, kala kasi nila madidelay nila eh. Kala nila, yung nakaupo dito sa Justice Committee, katulad po ni Chis Escudero. Diba, na kaya nilang ano-anuhin mga kababayan. Hindi nila alam na talagang etong si Congresswoman Luistro, tapat po sa tawag ng tungkulin at tapat sa kanyang trabaho na magserbisyo sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, after nyan mga kababayan, di ba kanina nagpapatuloy po yung proceedings ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bigla pong nag-ingay etong si Robin Padilla at sabi po niya mga kababayan, siya daw po ay dismayado sa patuloy na impeachment hearing laban daw po kay Sara Duterte at meron pang pahabol na God bless us. So sabi po dito sa Abante, basahin po natin yung sinasabi ni Robin Padilla ha. Sabi po dito, dismayado si Senator Robin Padilla sa pagpapatuloy ng pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila raw ng kinakaharap na problema ngayon ng Pilipino or ng mga Pilipino. Ngayong Miyerkules kasi, Marso 25, sinimulan ng House Committee on Justice ang kanilang formal na impeachment hearing kahit wala si Vice President Duterte na hindi dumalo sa proceedings. Sabi pa dito, may impeachment pa rin, sabi daw ni Robin Padilla. May impeachment pa rin pala sa gitna ng kinakaharap ng mga Pilipino, pahayag ng mambabatas. God help us. Hirit pa niya. Hindi dumalo ang Vice Presidente sa unang araw ng pagdinig kung saan tutukuyin kung may probable cause ang mga impeachment complaint na inihain laban po sa kanya. Ayon sa chairperson ng komite na si Batangas Representative Jerby Luistro, sa kabila ng ipinadalang imbitasyon at napaulat na paghahanda ng legal na depensa, pinili ni Duterte na huwag lumahok sa pagdinig nitong Miyerkules mga kababayan. At alam nyo kung ano po yung dahilan at katuwiran po ni Sara Duterte. Mas uunahin daw po niyang pagsilbihan yung mga kababayang Pilipino po natin kaysa daw po umattend sa kanyang impeachment proceedings. So ngayon, para sa akin mga kababayan, kapag kaganyan yung katuwiran ng ating Vice President, dapat po talaga pabilis na yung pag-usad ng impeachment ni Vice President Sara. Para na sa ganun mga kababayan, kung ma-impeach man siya, deserve niya yun. Kasi nga, maraming beses na po niyang tinakbuhan yung kanyang pananagutan at yung obligasyon niya na dapat sagutin kung saan napunta yung pera ng mga kababayang Pilipino po natin. At dito naman, kay Senator Robin Padilla, mambabatas ka rin at alam mo kung ano ang tamang trabaho at kung ano ang tamang gawin. Alam naman natin pare-parehas na kung hindi tatrabahuin ng Justice Committee yan, lalabagin nila ang sinasabi ng saligang batas. At siguro naman, alam mo yan, Senator Robin Padilla, lalo na at may abogado ka. Hindi ka ba tinuturuan ng abogado mo? Diba, porket kaalyado mo si Sara Duterte,
Eh ang ingay-ingay mo samantalang nung pinag-uusapan yung impeachment ni Presidente, tahimik ka. Huwag kang double standard, Senator Robin Padilla. Senador ka ng mga kababayang Pilipino natin. Hindi ka senador ng mga Duterte. At taong bayan na nagpapasahod sa'yo, hindi ang mga Duterte, tandaan mo yan. Diba? Wag naman sana tayo maging garapal. Ano po sa kapangyarihan na ipinagkaloob sa inyo ng mga kababayang Pilipino natin. Diba kasi yung ginagawa mo, Senator Robin, saka ka nag-iingay ngayon kung kailan pinag-uusapan yung impeachment ng kaalyado mo. Samantalang nung kay PBBM yung pinag-uusapan, tahimik ka. Diba? Huwag kayo masyadong garapal. Kung hindi dahil sa taong bayan, wala ka dyan sa posisyon na kung nasa saan ka ngayon. Di po ba mga kababayan? So ngayon, ituloy pa natin kung bakit nga ba natin sinasabi na mababa ang dahilan ng mga abogado po ni Sara Duterte. Ito, pakinggan po natin yung sinasabi ni Representative Terry Redon. Ano po, i-play po natin mga kababayan. Is there any objection? Hearing none, the amended ground rules is hereby approved. Now we proceed to the next matter. Earlier, the Honorable Redon is manifesting a letter received from Fortune Narvasa Law Office. Yan. Now we recognize the Galing po sa legal defense ni Vice President Sara Duterte. Honorable Redon for that matter. Madam Chair, the counsels of Vice President Sara Duterte, Fortune Narvasa Salazar, and Attorney Michael Wesley Poa submitted a letter explaining the Vice President's absence today and their absence as well as counsels for the Vice President. And I will read the main basis for their objection to attending today. Under these circumstances and considering the public statements made by the chairperson, it appears that the committee intends to conduct a trial. I think, Madam Chair, the House Committee on Justice should confront this accusation squarely today. This particular position of the councils and Sa madalit salita, wala nang ang valid reason pag-aakusa pa yung ginawa sa Committee on Justice ng kampo dito pong si Vice President Sara Duterte. Wala na nga ni isang abogadong umattend, mga kababayan. Aba, yung reason pa hindi na nga valid, nag-akusa pa. Kaya nga kung mai-impeach man si Sara Duterte sa pangalawang pagkakataon, ang may kasalanan niyan si Vice President Sara Duterte at yung kanyang legal team of the Vice President na pagkarami-rami na wala naman po palang ginagawa. herself is basically a legal word salad. Ibig sabihin po, wala po itong batayan sa katotohanan. Ito po ay legal na pagpapalusot para lusutan na naman pong muli ang pagpapanagot sa mga impeachable offenses laban sa atin pong pangalawang Pangulo. Diba? Yung pong paggamit ng mini-trial ng ilan po sa mga kinatawan ng komite pong ito ay para lamang po sa pagpapaliwanag sa atin pong mga kababayan nung pong pagtakbo ng proseso po na impeachment. Particular, ito pong hearing proper at more particularly to make a distinction from the actual trial which will happen at the Senate. No, so, tingin ko yun lang po yung malinaw po na distinction dito po sa bagay po na ito. And Madam Chair, there is nothing in the rules and the proceedings that we have today which can in fact be considered as unconstitutional. I will read for the record the rules yet again and the constitutional provision. The constitutional provision in Article 9, Accountability of Public Officers, Section 3, 2. A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by a citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. The committee, after hearing, this hearing, Madam Chair, and by a majority vote of all its members, shall submit its report to the House within 60 session days from such referral
together with the corresponding resolution. That is the constitutional provision, Madam Chair. The rules of impeachment of the 20th Congress, Section 7, submission of evidence and memoranda. If the committee finds that sufficient grounds for impeachment exist, the committee shall conduct a hearing. This hearing, Madam Tama. Chair, the committee, through the chairperson, may limit the period of examination and cross-examination by members of the committee. The committee shall have the power to issue compulsory processes for the attendance of witnesses and the production of documents and other related evidence. These are particular provisions which guide the hearing proper today. And therefore, At saka mga kababayan, ito take note ha, kung makikita nyo, kaya po merong hearing ang Justice Committee kasi dumadaan na po sa tamang proseso, sa due process, yung usapin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi kung matatandaan nyo, di ba, nung 19 Congress, ang inirereklamo daw po nila, hindi daw po dumaan sa tamang proseso yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Kasi nga daw po, wala daw nag-conduct ng hearing. Ano po patungkol po dyan sa usapin na yan. So ngayon, na dumadaan na sa tamang proseso, ang hindi naman po nakiki-operate at nakikipagtulungan ay yung mga legal team ni Vice President Sara Duterte, maging si Vice President Sara Duterte. Kaya nga po ang ending dito, ang gusto siguro nilang gawin, i-delay yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, and pagkatapos noon tatakbo po sila sa Korte Suprema at magsusumbong ng kung ano-ano para katigan po sila. Eh ang problema nga, dumadaan na sa tamang proseso yung impeachment ni Vice President. Kaya wala na silang pipwede pang idahilan at wala na silang pipwede pang sabihin na kung ano-ano. Ang much better nilang dapat gawin, umattend sila at harapin nila yung mga aligasyon na ibinabato laban po sa kanila. Eh biruin nyo, sa dami ng abogado ni Vice President Sara Duterte, wala man lang naglakas ng loob na umattend dito po sa hearing ng Justice Committee. Eh lahat yun binabayaran ni Sara Duterte. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Madam Chair, hearing is mentioned in both the Constitution and the rules. This is the hearing proper that is mentioned in the Constitution and the rules. And part of hearing, any hearing, is the receipt of evidence. Ang sinasabi po ng mga abogado ng pangalawang Pangulo, wala daw pong karapatan ang komite pong ito Yan. sa yugtong ito na tumanggap po ng mga ebidensya. Pero alam po natin na sa mga pagdinig, bahagi po ng mga pagdinig ang pagkuha po ng mga ebidensya. Tama. Make no mistake, Madam Chair, the committee will fulfill its constitutional mandate to conduct hearings in the context of impeachment. More importantly, make no mistake, we will receive evidence during these hearings. The subpoenas of all the witnesses and documents will be issued. The subpoenas on the audit reports and congressional records will be issued. Ah. The subpoenas on the SALNs, on the bank records, on the tax documents, on the businesses' corporate records of the Duterte Carpio couple and their business interests placed in the SALNs of 2024 will be issued. We will fulfill this mandate today, Madam Chair, until the very end of these proceedings. Yun lamang po. Maraming salamat. Diba? Kung makikita nyo, mga kababayan, hindi na nga umattend, nag-akusa pa. At sinabihan pa, mga kababayan, ng Committee on Justice na bawal daw po kumuha ng ebidensya. At hindi daw yun, sa madalit salita, hindi daw yan ang tamang forum, mga kababayan. Eh di ba kung wala ka naman talagang kasalanan, Vice President Sara Duterte, sa dami ng abogado mo, bakit matatakot ka na harapin ang Justice Committee? Di ba biruin mo, 16 yung abogado mo, tapos natatakot ka pa rin humarap? Ano yun? Tapos mag-aakusa lang kayo, wala na nga kayong valid reason, ang lakas pa ng loob ninyo mag-akusa. Eh di po ba, mga kababayan, kaya nga may pagdinig na ganito para maging transparent sa mga kababayang Pilipino po natin sa inyo at para makita nyo ang tinatakbo ng proseso
ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tapos ang ending, hindi pala makikipagtulungan yung kampo ni Sara, may gana pa mag-akusa. Eh di ba gawain ng mga guilty yan? Pero kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, dapat po ba pabilisin na ang proseso nitong impeachment ni Vice President Sara Duterte? Para nang sa ganon, mga kababayan, sa pangalawang pagkakataon, ma-impeach po etong si Vice President Sara Duterte kasi mukha ata pong guilty na talaga kasi iniiwasan po nila ang kanilang mga pananagutan. Sa madalit salita, di na nga nakikipagtulungan, ang lakas pa ng loob gumawa ng kwento at mag-akusa laban po sa Justice Committee. Ano po? So kayo, ano po ang komento nyo? Hingil po dyan mga kababayan. Comment below na lamang po ako ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.